Hi guys! Samahan nyo kaming magbakasyon ngayong holiday dito sa Japan. Sa ngayon ay nandito na kami sa Akashi Bridge. At mula sa bahay namin, siguro mga nasa 30 minutes away din to. Dati ay pinakita ko na rin ito sa isa kong vlog. Pero dahil gandang-ganda ako sa bridge na to at isa siya sa pinakamahabang bridge dito sa Japan, hindi ko talaga mapigilan na kunan siya ng video. Sobra lang talaga siyang nakaka-amaze tignan dahil sa ganda nito. Well anyway, we're heading to Matsuyama. This is our first time na magbabakasyon kami ng malayo gamit yung car. So tara guys, samahan nyo kaming magbakasyon ngayong holiday. After 4 hours of travel, we're finally arrived here in Matsuyama. And this is our hotel for today. Dito kami mag-i-stay for our vacation. Nasabihan na nga ako ni Daddy na sito yung mapupuntahan namin. So tara guys, pasukin natin tong Kandeyo Hotels. Isa rin tong 5-star hotel. And yes, binidyohan ko talaga lahat ng Kandeyo na may pangalan dito sa hotel. Ito naman yung hallway nila papunta dun sa front desk. Ang taray ng hotel na to, front desk pa lang to ha. Nagbabayad na nga lang kami kasi nakapag-book na kami online. After namin mag-check-in, ay nilagay lang namin yung mga gamit namin sa room. After nun ay lumabas na rin kami. At dumiretso agad kami dito sa Ookaido. Ito ang pinakamalaking shopping arcade dito sa Matsuyama. O ang tawag sa Japanese ay Shotengai. Sikat rin na Shotengai to dito sa Matsuyama. Dahil na rin sa napakalaki at napakahaba niya. Sobrang daming pamilihan at kainan. Ang nakakatuwa rin sa lugar nito ay parang halos lahat ay nandito na. Sobrang daming restaurant na makakainan dito, lalong-lalo na kapag gabi. Kami na lang talagang nahirapang maghanap kung anong kakainan namin for dinner. Habang naghahanap kami kung saan kami kakain, nakita ko tong parang tinapay na to. Na-curious ako kasi gutom na rin ako. Sabi ni Daddy, matamis daw yung nasa loob nito. At dahil nga gutom na ako, bumili na rin ako ng isa. At dahil nga gutom na rin talaga hindi ko na rin talaga napigilan na kainin to. Kahit na alam kong magdi-dinner na kami. Well, hindi siya pasado sa panlasa ko eh. Pero okay na rin, pantawid gutom. At dahil nga holiday, hindi ganun kadali na nakahanap kami ng resto. Mabuti na lang talaga at available sa restaurant na to. Isa tong isakaya o isang inuman. Unang-una sa lahat, kailangan magkampay. Naka-order na rin nga kami ng food namin. At hinihintay na lang namin isa-isa dumating. Umorder si Daddy nitong isang taco or octopus. Tuwang-tawa nga yung anak ko kasi gumagalaw pa tong octopus. Sunod naman itong isda na may kasamang liver ng isda. Nagustuhan ko nga yung lasa nito, napakasarap. Umorder din kami nitong shell na isa sa paborito ni Daddy na orderin. Sumunod naman ay itong mushroom or kinoko. Umorder din ako ng tempura. Ewan ko ba ngayong summer, bet na bet ko tong tempura. At syempre, ang paborito kong alak, ito ay umesho roku. Super sarap nito, pero ang lakas ng tama. Parang si Kuya. Ay, char. Ang lakas ng trip ni Kuyang mag high heels ha. Ang dami talaga makikita dito sa Matsuyama. Kita mo yung brand ng train na to. Yotetsu. Nakabalik na nga kami dito sa Kandeyo Hotels. Simple lang tong room namin. Kasi before kami pumunta dito ay nahirapan din kami kumuha ng hotel. But not bad na rin kasi malinis at okay na okay din ang presyo dito. Good morning guys! Dito na namin dito sa Matsuyama. At magbe-breakfast muna kami dito sa Alegrio Coffee Shop. Tapat nga lang ito ng hotel namin. Talaga namang napaka-convenient ng nakuha naming hotel. Pero bukod dito sa Alegria Coffee, marami pa ring restaurant na makikita dito sa paligid ng hotel namin. Ang ganda rin ng restaurant na to. Napaka-cozy at relaxing. Comfortable talagang kumain dito. After namin mag-breakfast, pupunta naman kami sa second destination namin. Pero bago yon, pumunta muna kami ng game center para paglaruin si Shinchan. Ang nakakatuwa, nakakuha si Daddy nito para kay Shinchan. Yun nga lang, color pink. Kaya naman pinush talaga nilang makakuha uli ng color blue. Paboritong-paborito kasi ni Shinchan pinapanood yan sa YouTube. Kaya naman silang mag-ama, hindi talaga tinigilan na makakuha niyan. Nakakatuwa naman din si Daddy kasi supportado niya yung anak niya. Mag-ama nga kayo. Natapos na nga kami sa game center. And nandito na kami sa talagang pupuntahan namin. Bawat lugar na pinapasyalan ko, gustong-gusto kong pumupunta sa mga castle. Ito nga palang castle ng Matsuyama. Tara, pasukin natin tong castle ng Matsuyama. At bago kami makarating dun sa castle, kailangan sumakay ng ropeway. At pagdating dito sa taas, ito naman ang makikita mo. Well, kumbaga sa mga palapag ng building. Ito pa lang yung second floor nila. May mga bilihan dito ng pasalubong. Bago kami makarating sa castle, ang haba pa ng nilakad namin papunta dito. Grabe pala talaga yung lawak nitong Matsuyama Castle. Bukod sa napakalawak nito, napakataas din ang castle na to. Pangatlo na siguro ito sa pinakamataas na castle na napuntahan ko. Ewan ko ba kung bakit nahilig din ako sa castle ng Japan. Nakakabilib lang kasi na kahit libu-libong dekada pa ang dumaan,
nananatiling matibay yung mga castle nila dito sa Japan. Anyway, nandito na tayo sa taas kung saan nakatayo yung Matsuyama Castle. At ito na nga yung Matsuyama Castle. Papunta pa lang kami sa entrance. At habang naglalakad ako, ang dami ko nakikitang turista. Nagbabalikan na yung mga turista mula sa iba't ibang bansa. Nagbayad na nga kami ng ticket at paakyat na kami ng castle. Grabe no, napakalawak dito. Parang kailangan ko na ata ng oxygen tank. Hinihingal na rin ako kakaakyat. Nakapasok na nga kami dito sa loob ng castle, pero hindi ko na rin nakuna ng video yung ibang part. Pero nandito pa lang naman kami sa first floor. Dito sa part na to, pinapakita dito yung mga ginamit na armor or sandata ng mga Nihonjo noon. Paakit naman kami ngayon ng second floor. At ito ang makikita mo sa second floor. Grabe yung mga materyales na ginamit nila dito noong unang panahon. At panta naman dito yung mga ginamit nilang sword noong unang panahon. Dito nga pala sa second floor, meron libreng costume at picture na rin. Hindi namin to pinalagpas. Mabuti na lang din na gusto rin ni Cynthia na magpa-picture gamit itong costume na to. At kahit mainit, nagtiyaga talaga siya. Lakas din ang trip nitong anak ko eh. Paglabas namin ng castle, may nakita si Cynthia na libreng payong. Pero hindi siya pwedeng iuwi Libre lang siyang gamitin dito sa loob ng castle. At ang napili niya, itong si Doraemon. Tuwang-tuwa naman ang bata. At after namin bumaba ng castle, dito malapit sa may entrance, meron ding mga bilihan ng drinks at ice cream at iba't iba pa. Nagpalamig muna kami dito dahil sa sobrang init. So paano ba yan guys? Hanggang dito muna yung first vlog ko ha. I'll see you in my continuous vlog. Bye!